Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig, katapatan, at pagpapatawad? Samahan ninyo akong muli, ang inyong lingkod, sa isang paglalakbay na magpapakita kung paano kayang sirain ng isang lihim mula sa nakaraan ang pinakamasayang araw ng iyong buhay. Sabi nila, ang katotohanan ay laging lalabas. Gaano man ito katagal itago. Paano kung ang katotohanan iyon ay biglang kumatok sa mismong araw ng iyong kasal? Dala hindi lang ng pait, kundi ng tatlong buhay na patunay ng isang kahapong pilit mong tinatakasan. Napakaganda ng araw. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Sinag de la Cuesta habang nakatayo siya sa dulo ng pasilyo ng mga bulaklak sa Hacienda de Amor. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatagos sa mga dahon ng mayayabong na puno. Nag-iiwan ng ginintuang sinag sa puting alpombra na kanyang lalakaran kasama ang kanyang mapapangasawa. Perpekto ang lahat, mula sa malamyos na tugtog ng biolin hanggang sa halimuyak ng mga puting rosas na nakapalibot sa kanila. Ito na yon, ang araw na pinakahihintay niya. Naramdaman niya ang magkahalong kaba at pananabik sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang taon, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa dilim. Ngunit nang dumating si Liwayway Alcantara sa buhay niya, para siyang isang bukang liwayway na nagdala ng bagong pag-asa. Siya ang kanyang liwanag, ang kanyang sinag sa gitna ng kadiliman. At ngayon, sa harap ng Diyos at ng daan-daang bisita, magiging isa na sila. Nagsimula na ang bridal march. Automatikong napangiti si Sinag nang makita niya ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto sa dulo ng hardin. At doon, nakita niya si Liwayway, nakasuot ng isang damit pangkasal na parang hinabi mula sa sinag ng buwan. Sa bawat hakbang nito, palapit sa kanya, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang babaeng bubuo sa kanya. Ito ang kinabukasang matagal na niyang pinangarap. Nang makarating ito sa kanyang tabi, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Malamig ito, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng pananabik. Ngumiti siya dito, isang ngiting nagsasabing, "Handa na ako." "We are gathered here today." Nagsimula ng magsalita ang pari. Ngunit ang boses nito ay tila naging isang ugong na lang sa pandinig ni Sinag. Ang buong atensyon niya ay nakailiwayway sa babaeng nasa tabi niya, sa kanyang hinaharap, hanggang sa isang tinig ang pumunit sa katahimikan. "Itigil ang kasal!" Ang sigaw ay malakas at puno ng desperasyon. Nagmula ito sa entrada ng hardin. Sabay-sabay na napalingon ang lahat ng bisita. Ang musika ay biglang natigil. Maging ang pari ay natigilan sa pagsasalita. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Sa gitna ng daan, nakatayo ang isang babaeng hindi niya inaasahang makikita pa kailanman. Isang babaeng nagmula sa nakaraang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Si Amihan, hindi na siya ang Amihan na kanyang naaalala. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at sakit. Ang kanyang simpleng damit ay gusot at ang buhok niya ay bahagyang magulo. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mukha ay hindi maikakaila. At hindi siya nag-iisa. Nakahawak sa laylayan ng kanyang damit ang dalawang batang babae. Habang sa kanyang mga braso ay may karga siyang isang maliit na batang lalaki. Ang mga bata ay nakatingin sa paligid na may halong pagkalito at takot. Naramdaman ni Sinag ang paghigpit ng hawak ni Liwayway sa kanyang braso. "Sa sino siya, Sinag?" Narinig niyang bulong nito, ang boses ay nanginginig. Hindi makasagot si Sinag. Ang kanyang dila ay parang namanhid. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Naglakad si Amihan palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Binaliwala niya ang mga bulungan at ang mga mapanuring tingin ng mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Sinag.
Nang nasa harapan na siya ng altar, tumigil siya. Tumingin siya mula kay Sinag patungo kay Liwayway at pagkatapos ay muli siyang tumitig kay Sinag. Ang mga mata ay nagsusumamo at puno ng galit. Hindi ka maaaring magpakasal sa kanya, sabi ni Amihan. Ang boses ay basag, ngunit malinaw. Hinawakan ni Sinag nang mahigpit ang kamay ni Liwayway na para bang naghahanap ng lakas. Amihan, anong magawa mo dito? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amihan. Itinuro niya ang 3 batang kasama niya at pagkatapos ay buong tapang siyang tumuro kay Sinag. Ang kanyang mga salita ay parang isang kulog na yumanig sa buong Hacienda de Amor. Siya ang ama ng mga anak ko. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay naging isang malakas na usapan. Ang perpektong araw ni Sinag ay biglang naging isang bangungot. Naramdaman niya ang pag-uga ng katawan ni Liwayway sa kanyang tabi. Hindi totoo yan. Umiiyak na sabi nito. Tumingin ito kay Sinag. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkadismaya. Sinag, tell me this isn't true. Ngunit bago pa man makasagot si Sinag, biglang nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha at bigla itong nawalan ng malay. Nasalo siya ni Sinag bago pa man ito bumagsak sa sahig. Liwayway! Liwayway! Sigaw niya, tinatapik-tapik ang pisngi nito. Sa gitna ng kaguluhan, ng pag-aalala ng mga magulang ni Liwayway at ng pagtawag sa isang doktor, tumingin si Sinag kay Amihan. Nakita niya itong nakatayo roon. Ang mukha ay parang naubusan na ng lakas. Ang tapang na ipinakita nito kanina ay biglang naglaho. At tulad ni Liwayway, bigla na lang itong lumingon at bumagsak sa sahig. Walang malay. Napatulala si Sinag. Sa kanyang mga braso ay ang babaeng kanyang pakakasalan, ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa sahig, ilang metro lang ang layo, ay nakahandusay ang babaeng naging bahagi ng kanyang nakaraan, ang ina ng mga batang maaaring anak niya. Ang kanyang puso ay nahati sa 2, puno ng gulat, pagkalito, at isang sakit na hindi niya maipaliwanag. Amoy ng gamot. Iyon ang unang gumising sa ulirat ni Amihan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, puti ang mga dingding. Nakahiga siya sa isang kama na hindi pamilyar. Nang subukan niyang bumangon, naramdaman niya ang isang matinding pagkahapo at ang kirot sa kanyang ulo. Nasaan ako? At kasunod ng tanong na yon, isang mas mahalagang tanong ang sumakmal sa kanyang puso na parang isang malamig na kamay. Ang mga anak ko. Mahinang usal niya. Nasaan ang mga anak ko? Pilit niyang ibinangon ang sarili. Hindi alintana ang pagkahilo. Sa pag-upo niya, nakita niya ang kanyang 3 anak sa isang maliit na sopa sa kabilang sulok ng silid. Si Tala, ang kanyang panganay, ay mahimbing na natutulog habang yakap ang kapatid na si Ulan. Sa bisig naman ni Tala ay si Alab, ang kanyang bunso na may munting kumot na nakabalot sa katawan. Nakita niyang ligtas sila. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang lahat ng bigat na kanyang pasan-pasan ay muling bumalik. Naalala niya ang lahat. Ang pagsugod sa kasal, ang mga mapanuring tingin, ang mukha ni Sinag na puno ng pagkagulat. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng doktor 2 linggo na ang nakalipas. Ang malamig na boses nito habang ipinapaliwanag ang kondisyon ni Alab. Ang reseta sa kanyang kamay na nanginginig. Ang huling 200 piso sa kanyang pitaka. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Iyon ang nagtulak sa kanya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng tapang na gawin ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Isang malakas na pagbukas ng pinto.
ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng mamahaling bestida at alahas, ang pumasok na parang isang bagyo. Ang ina ni Liwayway. "Gising ka na pala." Timataray na, sabi ng babae. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. "Pagkatapos mong gumawa ng iskandalo, hinimatay ka pa. Anong klase kang babae?" Hindi sumagot si amihan. Hinigpitan niya lang ang hawak sa kumot na nakatakip sa kanya. "Ano bang kailangan mo sa pamilya namin? Pera?" Patuloy ng ginang, lumalapit sa kanya. "Sabihin mo lang kung magkano. Bayaran ka namin para manahimik ka na at lubayan mo na ang anak ko at si Sinag." Naramdaman ni amihan ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit alam niyang walang mangyayari. Sa mga mata ng babaeng ito, siya ang kontrabida. Bumukas muli ang pinto at sa pagkakataong ito, ang taong pumasok ay si Sinag. Ang puso ni amihan ay kumabog ng napakabilis. Nakatayo ito roon. Gusot na ang kanyang barong Tagalog. Ang mukha ay pagod at puno ng alalahanin. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Nakita ni amihan ang galit, ang pagkalito, at isang bakas ng sakit na pamilyar sa kanya. "Ma, pwede niyo po muna kaming iwan? Mahinahon ngunit may diin na," sabi ni Sinag sa ina ni Liwayway. Padabog na umalis ang ginang, ngunit hindi bago siya bigyan ng isang masamang tingin. Nang silang dalawa na lang ang natira, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Lumapit si Sinag, ngunit may distansya sa pagitan nila. Hindi na ito ang Sinag na minahal niya noon, ang Sinag na yumayakap sa kanya kapag nasasaktan siya. Ito ay isang estranghero. "Bakit ngayon lang, amihan?" tanong ni Sinag. Ang boses ay malamig at walang emosyon. 5 taon. 5 taon kang hindi nagpakita. Bakit sa araw pa ng kasal ko? Ang tanong na yon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng insulto na natanggap niya. Dahil totoo, bakit nga ba ngayon lang? Paano niya ipapaliwanag ang mga tao ng pagtitiis, ng pagsubok na itaguyod ang mga bata, ng mag-isa dahil sa pride, dahil sa takot na baka itakwil lang din siya? "Sinag, ako." Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Pumasok si Liwayway, ang mukha ay namumutla pa rin, ngunit nakabawi na. Inayos nito ang sarili at lumapit sa tabi ni Sinag. Hinawakan ang braso nito na para bang ipinapakita kung sino ang dapat nakampihan. "Mahal," malambing na sabi ni Liwayway, ngunit ang tingin na ipinukol niya kay amihan ay puno ng tagumpay. Pagkatapos ay lumingon siya kay amihan. Isang peking ng ngiti ng awa ang nasa kanyang mga labi. "Miss Reyes," sabi niya, "naiintindihan ko na baka may pangangailangan ka. Sinag and I have talked about it." Kumuha si Liwayway ng isang sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesang katabi ng kama ni amihan. Isang sobre na halatang makapalang laman. "Heto, pera," sabi ni Liwayway. Ang boses ay tila napakabait, "para sa'yo at sa mga bata. Consider this a help para makapagsimula kayo ulit malayo dito, para matapos na ang lahat ng ito ng maayos." Ang alok na iyon ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya, ang pagmamaliit sa kanyang pagkatao, sa kanyang mga anak, na para bang ang lahat ay mabibili ng pera. Dahan-dahang itinulak ni amihan ang sobre palayo. Tumingin siya kay Liwayway at pagkatapos ay diretso sa mga mata ni Sinag. Ang lahat ng kanyang sakit, pagod, at determinasyon ay nagsama-sama sa kanyang tinig. "Hindi pera ang kailangan ko." Hinawi niya ang kumot at buong tapang na tumayo. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hinarap niya si Sinag
ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ang kailangan ng mga anak ko ay ama. Ang mga salitang binitawan ni Amihan ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at hindi maikakaila. Ang kailangan ng mga anak ko ay ama. Naramdaman ni Sinag ang paghigpit ng hawak ni Liwayway sa kanyang braso. Isang paalala ng sitwasyong kinalalagyan niya. Umalis sila sa silid na yon ng walang kibuan. Iniwan si Amihan kasama ang mga salitang binitiwan nito na umuukil-kil sa kanyang isipan. Ang biyahe pabalik sa bahay nila ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Liwayway ay tahimik na umiiyak sa kanyang tabi, habang si Sinag naman ay nakatingin lang sa daan, ngunit ang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at katanungan. Sa sala, umupo si Liwayway sa pagitan ng kanyang mga magulang, humahagulgol habang ikinukwento ang bersyon ng pangyayari na nagpipinta sa kanya bilang isang kaawa-awang biktima. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, sabi ni Liwayway sa gitna ng kanyang mga hikbi, nakatingin kay Sinag. Buong buhay ko, pinangarap ko ang araw na ito, at sinira niya ang lahat. Naramdaman ni Sinag ang isang matinding guilt. Siya ang may kasalanan dito. Ang kanyang nakaraan, ang sumisira sa kanilang pinapangarap na kinabukasan. Niyakap niya si Liwayway. Hinahaplos ang buhok nito. Patawarin mo ako, mahal. Aayusin ko to. Ngunit paano? Paano niya aayusin ang isang gulong ganito kakomplikado? Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nagpaalam siyang magpapahangin lang sa labas. Sa hardin ng kanilang bahay, naupo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang parehong puno kung saan sila madalas maglaro noong bata pa siya. Dito niya tinatakasan ng mundo. Ngunit ngayon, tila sinusundan siya ng mundo kahit saan siya magpunta. Naalala niya ang mga mata ni Amihan. Ang sakit, ang galit. Naalala niya ang mga bata. Ang batang babaeng may mga matang kamukhang kamukha niya. Posible ba? Pagkatapos ng 5 taon, binuksan niya ang kanyang wallet at kinuha mula sa isang lihim na lagayan ang isang luma at lukot na litrato. Isang litrato nila ni Amihan. Kuha noong sila pa. Masaya sila. Walang komplikasyon. Tinitigan niya ang nangiti ni Amihan sa litrato. Ang nangiting iyon, kailan niya huling nakita? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Hindi ka rin makatulog? Napalingon siya. Si Lakas Montenegro, ang kanyang karibal sa negosyo, ngunit itinuturing na rin niyang kaibigan, ay papalapit sa kanya. May dalang 2 bote ng serbesa. Inabutan siya nito ng isa. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Lakas. Umupo sa tabi niya. Grabe, I'm sorry pare. Tumango lang si Sinag at uminom mula sa bote. Alam mo, sa mundo natin, reputasyon ang lahat. Patuloy ni Lakas. Ang boses ay tila puno ng simpatya. Isang maling galaw lang at lahat ng pinaghirapan mo pwedeng mawala. Lalo na ngayon, sa deal na hinahabol natin. Tama si Lakas. May isang malaking business deal na nakasalalay. Isang eskandalo na tulad nito ay maaaring sumira sa tiwala ng mga investor. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Tanong ni Sinag, naghahanap ng payo. Kung ako sa'yo, tapusin mo na agad to. Seryosong sabi ni Lakas. Huwag mong hayaang lumaki pa. That woman, she smells of trouble. Baka may nag-uudyok lang sa kanya. Baka pakana lang yan ng mga kalaban natin sa kumpanya para sirain ka. Ang mga salita ni Lakas ay tumagos sa isip ni Sinag. Isang binhi ng pagdududa ang itinanim nito. Paano kung totoo? Paano kung si Amihan ay isang kasangkapan lamang sa isang mas malaking laro? Ang ideya ay mas madaling tanggapin kaysa sa katotohanang maaaring nagpabaya siya sa kanyang sariling mga anak.
Nagpaalam si Lakas. Makalipas ang ilang sandali, tinapik siya sa balikat at sinabing, "Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap." Naiwan muli si Sinag na mag-isa. Ngunit ngayon, ang kanyang pagkalito ay nahaluan na ng hinala. Pumasok siya sa loob ng bahay at nakita si Liwayway na naghihintay sa kanya. "Saan ka galing?" tanong nito. Ang mga mata ay bahagyang namumugto pa. "Nag-isip-isip lang," sagot niya. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Sinag, ano man ang nakaraan mo, handa akong tanggapin," bulong nito. "Basta huwag mo akong iiwan. Huwag mong hahayaang sirain niya tayo." Ang mga salitang yon, ang yakap na yon, ang nagbigay sa kanya ng desisyon. Kailangan niyang protektahan si Liwayway. Kailangan niyang protektahan ang kanilang kinabukasan. At para magawa yon, kailangan niyang malaman ang katotohanan, minsan at para sa lahat. Humiwalay siya sa yakap at tinitigan si Liwayway. May isang paraan lang para malaman natin ang totoo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ng kanyang abogado. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Gabi na, ngunit hindi na ito makapaghihintay pa. Nang sagutin ng abogado ang tawag, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sinag. Ang kanyang boses ay pinal. Walang bahid ng pag-aalinlangan. "Ihanda mo ang lahat. Kailangan natin ng DNA test." Ang mga salita ni Sinag ay parang mga balang bumaon sa puso ni Liwayway. DNA test. Matagal na niyang kinatatakutan ng sandaling ito. Pagkaalis ni Sinag, nagpanggap siyang mahimbing na natutulog. Ngunit ang totoo, ang puso niya ay kumakabog ng sobrang lakas. Nagkunwari siyang isang kaawa-awang biktima. Ngunit sa loob-loob niya, umaandar na ang kanyang mga gears. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Kailangan niyang pigilan ang DNA test. Ngunit paano? Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagtungo sa kanyang secret balcony. Kailangan niyang makausap si Lakas. Mabilis niyang hinanap ang numero nito at tinawagan. "Lakas, may problema." Bungad niya. Ang boses ay nanginginig. Magpapa-DNA test si Sinag. Sa kabilang linya narinig niya ang malalim na paghinga ni Lakas. "Ano? Paano nangyari iyan?" "Hindi ko alam. Basta kailangan nating gumawa ng paraan para mapigilan ito. Kung malalaman niyang may anak siya sa babaeng iyon, mawawala ang lahat." Sagot ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang pisngi. "Huminahon ka," sabi ni Lakas. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. "Huwag kang magpanik. May paraan pa. Magkita tayo bukas." Ibinaba ni Liwayway ang telepono at umupo sa sahig, nanginginig. Naalala niya ang lahat. Kung paano siya natagpuan ni Lakas ilang taon na ang nakalipas. Kung paano siya inalok ng pera at tulong para makabayad sa mga utang ng kanyang pamilya. Ang kapalit, kailangan niyang sirain ang buhay ni Sinag. Sa loob ng maraming taon, sinunod niya ang lahat ng utos ni Lakas. Ginawa niya ang lahat para makuha ang loob ni Sinag, para pakasalan ito, para maging kanya ang lahat ng yaman nito. Ngunit ngayon, tila nagbabanta ang lahat na mawala. Kinabukasan, nagkita sila ni Lakas sa isang liblib na restaurant sa bayan ng Mahinahon. Si Lakas ay nakasuot ng itim na suit, ang kanyang mukha ay walang anumang ekspresyon. "Ano ang plano mo?" tanong ni Liwayway. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ngumiti si Lakas. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Simple lang. Kailangan lang nating siguraduhin na hindi lalabas ang resulta ng DNA test." "Paano natin gagawin yon?" tanong ni Liwayway. "Magbabayad tayo," sagot ni Lakas. "Babayaran natin ang doktor para baguhin ang resulta." Naramdaman ni Liwayway ang isang pag-aalangan. Hindi siya sigurado kung tama ba ang ginagawa niya. Ngunit alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya susundin si Lakas, hindi lang siya ang mawawalan. Ang kanyang buong pamilya,
ay mapapahamak. Sige, sabi niya, gagawin ko ang lahat. Ngumiti si Lakas, isang nangiting may pagtatagumpay. Magaling, alam kong maaasahan kita. Ngunit ang hindi alam ni Liwayway, si Lakas ay may iba pang plano. Pagkaalis niya sa restaurant, tinawagan ni Lakas ang kanyang isang tauhan. Siguraduhin mong hindi makakarating sa DNA testing center ang doktor na babayaran natin. Utos niya. Sa telepono, sa kanyang harapan. Wala siyang ibang ginawa kundi ang kumilos bilang kanyang tagapagligtas at makipagsabwatan sa kanya para manatili sa panig ni Sinag at maging ang kanyang asawa. Nasa isip niya na ang doktor na babayaran niya ay kailangan ding umalis. Kinabukasan, may natagpo ang isang doktor sa hindi inaasahang lugar at panahon. Nabalita ito sa telebisyon sa buong probinsya at sa panahong iyon, pinagsisihan niya na gumawa ng kasunduan kay Lakas at nagpa siyang kumawala mula sa kanyang mahigpit na kapit. Habang nakaupo sa kanyang silid at nagpanggap muli na isang biktima, napagtanto ni Liwayway na maaaring mali ang kanyang desisyon. Napunta siya sa isang sitwasyon na hindi niya alam kung paano niya matatakasan. Ang kasikatang dala ng iskandalo ay may kasamang mabigat na presyo. Para kay Amihan, ang presyong iyon ay ang kanilang tahanan. 2 araw matapos ang insidente sa Hacienda de Amor, kinatok sila ng may-ari ng kanilang inuupahang apartment. Dahil daw sa mga tsismis at reklamong natatanggap mula sa ibang nangungupahan, hindi na sila maaring manatili pa roon. Sa isang iglap, nawalan sila ng bubong. Napilitan si Amihan na humanap ng isang maliit na silid sa isang masikip at maingay na paupahan sa kabilang dulo ng bayan ng Mahinahon. Ang kwarto ay sapat lamang para sa isang lumang kama at isang maliit na mesa. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay nanunuot sa hangin. At ang tanging bintana ay nakaharap sa isang pader na ladrilyo. Malayo sa simpleng apartment na dati nilang tinitirhan. Ito ang naging kanlungan nila. Ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ang perang dala niya ay unti-unti nang nauubos. Ngunit ang mas masakit kaysa sa gutom ay ang mga tingin ng mga tao. Isang hapon, habang bumibili siya ng gamot para sa ubo ni Ulan sa isang maliit na butika, narinig niya ang bulungan ng 2 babaeng nakapila sa likod niya. Hindi ba yan yung babaeng nanggulo sa kasal ng mga De La Cuesta? Oo, siya nga. Grabe ang kapal ng mukha, no? Dala-dala pa yung mga bata para manggulo. Nagpanting ang mga tainga ni Amihan. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Gusto niyang lumingon at sumagot. Ngunit ano ang sasabihin niya? Pinigilan niya ang kanyang sarili, kinuha ang sukli, at mabilis na naglakad paalis. Yakap-yakap ang supot ng gamot na parang isang kalasag. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Tala at Ulan. Mama, gutom na po kami, sabi ni Ulan. Ngumiti si Amihan, isang pilit ng ngiti. Sandali lang anak, magluluto si Mama. Habang naghahanda siya ng kanilang simpleng hapunan, isang lata ng sardinas at mainit na kanin, isang kartero ang kumatok sa kanilang pinto. May inabot itong isang opisyal na sulat. Nang makita niya ang selyo mula sa isang law office, kinabahan siya. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ng sobre. Ito na iyon, ang formal na subpoena para sa DNA test. Nakasaad doon ang petsa, oras at lugar. Sa susunod na 2 araw, napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang papel. Ito na ang simula ng katotohanan. O ang simula ng mas malaking kasinungalingan. Paano kung maniwala si Sinag sa resulta? Paano kung hindi? Ang bawat posibleng kahinatnan ay nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang balikat. Si Tala, ang kanyang panganay, ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi akma sa kanyang edad. Mama, bakit po kayo umiiyak? Mahinang tanong nito. Pinunasan ni Amihan ang isang luhang
Hindi niya namalayang pumatak. Wala anak, napuwing lang si mama. Umupo si Tala sa tabi niya at niyakap siya. Kahit ano pong mangyari, nandito lang po kami ni Uulan at Alab, sabi nito. At pagkatapos, binitiwan nito ang mga salitang nagbigay ng lakas sa nangihina niyang puso. Kaya natin to, mama. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, si Tala ang kanyang naging sandalan. Ang pagmamahal ng kanyang mga anak ang tanging liwanag sa madilim niyang mundo. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, nagring ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Amihan Reyes? Isang malalim at garalgal na boses ang sumagot. Hindi niya kilala ang boses. Sa sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng lalaki. Mayroon lang akong isang babala para sa'yo. Layuan mo na ang pamilya de la Cuesta. Itigil mo na ang kahibangan mo. Kung hindi, baka hindi lang ikaw ang masaktan. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Ano ang ibig mong sabihin? Naintindihan mo ako. Kung matalino ka, aalis ka na sa bayang ito kasama ang mga anak mo habang may pagkakataon ka pa. Click. Ibinabana ng lalaki ang tawag. Nabitawan ni Amihan ang telepono. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Hindi na ito simpleng chismis lang. Isa na itong malinaw na banta. Sino ang taong yon? Gaano kalaki ang kapangyarihan ng mga taong kanyang binabangga? Sa gitna ng kanyang takot, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Alab. Nilapitan niya ang kanyang bunso at hinipo ang noo nito. Mainit. Sobrang init. Nilalagnat ng mataas ang kanyang anak. Bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Ang kahihiyan, ang pressure, ang banta, at ngayon, ang pagkakasakit ng kanyang anak. Niyakap niya si Alab. Hinahaplos ang likod nito. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sa gabing iyon, sa bisperas ng araw ng katotohanan, naramdaman ni Amihan na nag-iisa siya sa gitna ng isang digmaang hindi niya alam kung paano ipapanalo. Ang araw ng DNA test ay dumating na may kasamang mabigat at kulay abong kalangitan na tila nakikiramay sa bigat ng kanilang mga puso. Para kay Sinag, ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang dagok ng martilyo sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya na ang araw na ito ay maaaring magbago ng lahat. Nag-aalmusal sila sa malaking hapagkainan ng pamilya de la Cuesta, ngunit walang halos gumagalaw sa kanilang mga plato. Ang katahimikan ay puno ng tensyon. Si Liwayway, na nakaupo sa kanyang tabi, ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, isang larawan ng inosenteng kagandahan. Ngunit napansin ni Sinag ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang tasa ng kape. Magiging maayos din ang lahat, mahal. Bulong ni Liwayway, hinawakan ang kanyang kamay. Ang paghaplos nito ay malamig. Pagkatapos nito, matatapos na ang lahat ng gulo, magbabalik na tayo sa dati. Tumangulang si Sinag, ngunit sa loob niya, hindi siya sigurado kung meron pa bang dati na pwedeng balikan. Sa kanilang paglalakbay patungo sa pribadong klinika sa sentro ng bayan, hindi nila kinailangang magsalita para iparamdam ang bigat ng sitwasyon. Kasama nila ang abogado ni Sinag, si Attorney Ramos, isang seryosong lalaki na nagbigay ng katiyakan na ang proseso ay magiging patas at walang dayaan. Pagdating nila sa klinika, isang modernong gusali na gawa sa salamin at bakal, sinalubong sila ng mga camera flash at mga tanong mula sa ilang miyembro ng media na nakaabang na pala. Tila ang balita ay kumalat na parang apoy. Mabilis silang inalalaya ng security papasok, palayo sa kaguluhan. Sa loob ng waiting area, na puti at malinis, naroon na si Amihan. Nag-iisa siyang nakaupo sa isang sulok, yakap ang tatlong anak na tila mga sisiw na nagtatago mula sa isang lawin.
Si Amihan ay nakasuot lamang ng simpleng maong at isang kupas na t-shirt. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple at ang kanyang mukha ay maputla at pagod. Sa kabila ng kanyang hitsura, mayroong isang hindi matitinag na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang itsura niya ay isang malaking kontrast kay Liwayway na sa kabila ng pagiging simple ay mukhang sariwa at mamahalin. Nagtama ang mga mata ni Sinag at ni Amihan sa loob ng isang saglit. Isang saglit na puno ng mga hindi masabing salita, panunumbat, sakit, at isang bakas ng nakaraang hindi nila parehong matakasan. Umupo sila sa kabilang dulo ng silid, pinapanatili ang distansya. Si Liwaya ay buong pag-arte na humilig sa balikat ni Sinag, isang malinaw na pagpapakita kung kanino siya dapat mapunta. Nagkunwari itong nag-aalala, ngunit ang mga mata nito ay lihim na sumusuulyap kay Amihan na may halong tagumpay at panunuya. Lumapit si Attorney Ramos kay Amihan. Miss Reyes, handa na po ba kayo? Magalang na tanong nito. Tumangulang si Amihan. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga anak. Nagsimulang umiyak si Alab, ang bunso. Agad itong kinarga ni Amihan, hinahaplos ang likod, at binubulungan ng mga salitang pampakalma. Ang eksena ay parang isang kutsilyong humiwa sa puso ni Sinag. Sa unang pagkakataon, mula noong mangyari ang gulo, pinagmasdan niyang mabuti ang mga bata. Si Tala, ang panganay, ay may seryosong mukha. Mahigpit ang hawak sa damit ng kanyang ina. At si Ulan. Si Ulan ay may mga matang hindi maipagkakaila. Ang hugis, ang kulay, ito ay salamin ng kanyang sariling mga mata. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mr. De La Cuesta, tayo na po. Tawag ng isang nurse. Tumayo si Sinag. Ang kanyang mga binti ay tila naging tingga. Sumunod sa kanya si Liwayway. Habang naglalakad sila sa pasilyo, hindi niya maiwasang lumingon. Nakita niyang sumunod na rin si Amihan. Karga-karga pa rin si Alab, habang hawak-hawak sa kabilang kamay ang dalawa pang anak. Naglalakad siyang mag-isa laban sa mundo. Ang proseso ng pagkuha ng sample ay mabilis at technical. Isang simpleng cotton swab lang sa loob ng pisngi. Ngunit ang bawat segundong ginugol sa loob ng silid na yon ay parang isang walang hanggan. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang pag-iyak ni Ulan. Nang matapos ang lahat, bumalik sila sa waiting area. Ang resulta ay lalabas sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Anunsyo ni Attorney Ramos. Ipapadala ito ng direkta sa aking opisina para masigurong confidential. Pagkaalis ni Amihan at ng kanyang mga anak, naiwan sina Sinag at Liwayway sa katahimikan. "See, hindi naman pala ganoon kasama," sabi ni Liwayway. Sinusubukang pag-aani ng tensyon, ngunit hindi tumugon si Sinag. Ang kanyang isip ay abala sa pagproseso ng lahat. Ang mga mata ni Ulan, ang pagod sa mukha ni Amihan, ang takot sa mga mata ng mga bata. Pauwi na sila nang biglang tumunog ang telepono ni Sinag, numero ng kanyang abogado. "Attorney? Ang bilis naman yata." "Sinag," sabi ni Attorney Ramos sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "Hindi ito tungkol sa resulta." "Ano ang ibig mong sabihin?" Nagkaroon ng isang maikling katahimikan bago nagsalita muli ang abogado. "Sinag, lumabas na ang resulta." "Sinag, lumabas na ang resulta." Ang mga salitang yon mula kay Attorney Ramos ay parang isang bombang sumabog sa loob ng sasakyan. Natigilan si Sinag. Ang kanyang kamay ay naniga sa manibela. Sa kanyang tabi, napansin niyang biglang nanlamig at namutla si Liwayway. "Paanong nangyari yon? Akala ko ba abutin pa ng ilang araw?" tanong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. "May connection ako sa laboratorio. I requested for an expedited result considering the gravity of the situation." Paliwanag ng abogado. "I have the official sealed document right here. Nasaan ka? Pupuntahan kita." "Papunta na kami sa opisina mo."
Mabilis na sagot ni Sinag. Ibinaba niya ang tawag at walang imik na pinaharurot ang sasakyan. Ang maikling biyahe patungo sa law office ay naramdaman na parang isang walang katapusang paglalakbay sa impyerno. Walang nagsasalita. Si Sinag ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ano ang sasabihin ng resulta? Ano man ang kalabasan, alam niyang babaguhin nito ang kanyang buhay magpakailanman. Naramdaman niya ang kamay ni Liwayway sa kanyang braso. Mahal, ano man ang mangyari, nandito lang ako. Sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng takot. Pagdating nila sa opisina, sinalubong sila ni Attorney Ramos. Ang mukha ng abogado ay seryoso at hindi mabasa. Inilahad nito sa mesa ang isang malaking brown na sobre, selyado. Ito na, sabi ng abogado. Tinitigan ni Sinag ang sobre. Ito na ang katapusan ng lahat ng pagdududa o simula ng mas malaking gulo. Huminga siya ng malalim at kinuha ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang pinupunit ang selyo. Inilabas niya ang ilang pirasong papel. Sa pinakaunang pahina, nakasulat ang mga teknikal na detalye ng pagsusuri. Ngunit ang hinahanap niya ay nasa huling bahagi. Result analysis. Subject, Talareyes. Probability of paternity with Sinag de la Cuesta, 99.99%. Conclusion, Sinag de la Cuesta is the biological father. O, subject, Ulan Reyes. Probability of paternity with Sinag de la Cuesta, 99.99%. Conclusion, Sinag de la Cuesta is the biological father. Nabitawan niya ang mga papel. Dalawa sa kanila ay anak niya. Ang mga mata ni Ulan, ang seryosong mukha ni Tala. Totoo. Lahat ay totoo. Isang matinding guilt ang bumalot sa kanyang pagkatao. Paano niya nagawang pagdudahan? Paano niya nagawang talikuran ang sarili niyang dugo at laman? Sinag, tawag ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pinulot niya muli ang mga papel. May isa pang resulta. Ang huli. Subject, Alab Reyes. Probability of paternity with Sinag de la Cuesta, 0%. Conclusion, Sinag de la Cuesta is excluded as the biological father. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang resulta, 0%. Hindi niya anak si Alab. Ang guilt na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang umaalab na galit. Isang nagbabagang galit na nagmula sa pakiramdam na siya ay niloko at pinaglaruan. Hindi. Bulong niya. Binasa niya muli ang resulta, paulit-ulit. Umaasang nagkamali lang siya ng basa, ngunit malinaw ang nakasulat, 2 sa 3. Tumingin siya kay Liwayway na ngayon ay nakatingin na rin sa papel. Biglang humagulgol si Liwayway, isang perpektong pag-arte ng isang pusong nasugatan. Sinasabi ko na nga ba? Umiiyak na sabi nito. Ginagamit niya ang 2 bata para lokohin ka, para isama ang anak niya sa iba. Isang manloloko, Sinag. Isang manipulative na sinungaling. Ang bawat salita ni Liwayway ay parang gasolinang ibinubuhos sa apoy ng kanyang galit. Ang mga payo ni Lakas ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Baka may naguudyok lang sa kanya. Baka pakana lang yan. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng saysay sa kanyang galit na isipan. Si Amihan ay isang desperadong babae na handang gawin ang lahat para sa pera. Ginamit niya ang 2 totoong anak bilang pain para maipasok sa buhay niya ang isang batang hindi kanya. Manloloko. Gigil na sabi ni Sinag. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Lakas. Pare, narinig ko na lumabas na raw ang resulta. Sabi ni Lakas sa kabilang linya. Kamusta? 2 sa 3, Lakas. 2 lang ang sa akin. Sagot ni Sinag. Ang boses ay puno ng pait. Damn, I knew it. Sabi ni Lakas. She's a piece of work. Anong plano mo ngayon?
Huwag mong sabihing hahayaan mo lang siyang paglaruan ka ng ganyan. Ang mga salita ni Lakas ang huling tulak na kailangan niya. Isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman ang kumulo sa loob niya. Ang pakiramdam na pinagtaksilan, ginamit at ginawang tanga. Hindi, mariing sabi ni Sinag. Hindi ko ito hahayaan. Ibinaba niya ang tawag. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at walang paalam na lumabas ng opisina. Sinag, saan ka pupunta? Sigaw ni Liwayway. Hindi siya lumingon. Pupuntahan ko siya. Kailangan naming mag-usap. Ang kanyang pagmamaneho ay mabilis at walang ingat. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Amihan. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito ang katotohanan. Nang marating niya ang masikip na eskinita kung saan nakatira si Amihan, padabog niyang isinara ang pinto ng kanyang sasakyan. Mabilis niyang inakyat ang makitid na hagdanan at halos sipain ang manipis na pinto. Bumukas ang pinto. Si Amihan, na may hawak na sandok, ay nagulat sa kanyang pagdating. Sa likod nito, nakaupo sa sahig ang 3 bata. Walang anumang salita. Ibinato ni Sinag ang mga papel ng resulta ng DNA test sa paanan ni Amihan. Ano to? Naguguluhang tanong ni Amihan. Tinitigan siya ni Sinag. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang boses ay parang isang kulog sa maliit na silid. Sino ang ama ni Alab, Amihan? Magsalita ka! Ang tanong ni Sinag ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Amihan sa katotohanang kinatatakutan niya. Sino ang ama ni Alab? Nanginginig ang mga kamay na pinulot ni Amihan ang mga papel mula sa sahig. Binasa niya ang resulta, 99.59% para kina Tala at Ulan, at 0% para kay Alab. Ang mga letra at numero ay lumabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Totoo. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag? Naramdaman niya ang pagyakap ng maliliit na binti ni Tala sa kanyang likuran. Ang kanyang mga anak ay takot na takot sa sigaw ni Sinag. Magsalita ka. Muling sigaw ni Sinag. Ang kanyang pasensya ay paubos na. Sino ba mino? Pinagkatiwalaan kita noon, Amihan. At ito ang igaganti mo sa akin. Ginamit mo ang sarili nating mga anak para lang sa pera? Hindi. Hindi totoo yan, Sinag. Umiiyak na sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kung ganoon, sino? Kit ni Sinag. Lumapit pa ng isang hakbang. Ang mukha ni Lakas Montenegro ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang ngiti nito, ang banta. Isang gabing madilim. Isang gabing pilit niyang kinakalimutan. Isang gabing ayaw na niyang balikan pa. Isang alaala ng kahinaan, ng takot, at ng sapilitang pagsuko. Paano niya sasabihin ang katotohanan nang hindi inilalagay sa panganib ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak? Ang banta sa telepono ay bumalik sa kanyang alaala. Napayuko na lang siya. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Para kay Sinag, ang katahimikang yon ay isang pag-amin, isang malakas at malinaw na pag-amin ng pagkakasala. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Sinag. Tama na nga sila. Tama nga si Liwayway. Isa kang manloloko. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Ang marinig ang mga ito mula sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso ay parang unti-unting pagdurog sa kanyang pagkatao. Sige, malamig na sabi ni Sinag, umatras palayo. Dahil anak ko sina Tala at Ulan, magbibigay ako ng sustento. Buwan-buwan, makakatanggap ka ng pera para sa kanila. Pero hanggang doon na lang, ayokong magkaroon ng anumang ugnayan sa isang babaeng katulad mo. At ang batang yan, sabi niya, sabay turo kay Alab na ngayon ay umiiyak na rin. Hindi ko siya responsibilidad. Pagkatapos noon, tumalikod na si Sinag at padabog na isinara ang pinto.
Naiwan si Amihan na nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang 3 anak na sabay-sabay nang umiiyak. Wala na siyang lakas para tumayo. Wala na siyang lakas para magsalita. Ang tanging nagawa niya ay umiyak kasama nila. Isang ina na nabigo sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang bangungot. Ang balita tungkol sa resulta ng DNA test ay kumalat ng mas mabilis pa kaysa sa inaasahan at ang kwento ay nabaluktot na. Ang kwento na lumabas sa bibig ng mga tao na siguradong pinalakas ng impluwensya ni Liwayway ay iisa. Si Amihan Reyes ay isang desperadang gold digger na nabigong isama ang kanyang anak sa iba sa yaman ng mga De La Cuesta. Ang mga dating mapanuring tingin ay naging hayagang pangaalipusta. Ang mga bulungan ay naging direktang panunumbat. Isang umaga, habang pabalik siya mula sa palengke, hinarang siya ng may-ari ng kanyang inuupahan. "Misis," sabi ng matandang lalaki, umiiwas ng tingin. "Pasensya na, pero kailangan nyo nang umalis. Nagrereklamo na ang ibang mga boarder. Ayaw nila ng gulo." "Pero, bayad po ako hanggang sa susunod na linggo," pakiusap ni Amihan. "Ibibigay ko na lang ang sukli. Basta kailangan nyo nang umalis bukas na bukas din," pinal na sabi ng matanda. Wala siyang nagawa. Kinabukasan muli nilang inimpake ang kanilang iilang gamit. Habang naglalakad sila palabas ng eskinita, dala-dala ang kanilang mga bag, naramdaman ni Amihan ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanila. Ang iba ay umiiling, ang iba ay nagbubulungan. Walang sino man ang nag-alok ng tulong. Habang karga niya si Alab at akay-akay si Natala at Ulan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tila kahit ang langit ay nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Sumilong sila sa ilalim ng waiting shed. Basang-basa, giniginaw, at walang patutunguhan. Tumingin si Amihan sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Sila ang kanyang lakas, ngunit sila rin ang dahilan ng kanyang pinakamalaking takot. Paano niya sila poprotektahan ngayon? Niyakap niya silang 3 ng mahigpit. Sinusubukang ibigay ang init na hindi na maibigay ng mundo sa kanila. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa isang sulok ng isang mundong tila tumalikod na sa kanya, naramdaman ni Amihan ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Sinag na ibalik ang lahat sa normal. Ang gulo ay tapos na. Ang katotohanan o ang katotohanang pinili niyang paniwalaan ay lumabas na. Si Amihan ay isang manloloko. Si Liwayway ang kanyang biktima. At siya, si Sinag, ay kailangang bumangon at ituloy ang buhay. Nagpatuloy sila ni Liwayway sa pagpaplano ng kanilang kasal. Nagset sila ng bagong petsa. Pinili nila ang mga bulaklak, ang pagkain, ang lahat ng detalyeng bubuo sa kanilang perpektong nung araw. Si Liwayway ay mas naging maalaga at malambing. Lagi itong nasa kanyang tabi. Ipinaparamdam na siya ang kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang puwang sa puso ni Sinag na hindi mapunan. May isang bigat na hindi maalis. Sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, bumabalik ang mga alaala. Hindi ang mga masasakit na alaala ng nakaraan, kundi ang mga simple at masayang sandali nila ni Amihan. Naalala niya ang katapatan nito noon. Si Amihan na minsan ay nagsauli ng isang pitakang puno ng pera. Si Amihan na hindi kailanman humingi ng kahit ano mula sa kanya. Ang Amihan na yon ay hindi tugma sa Amihan na manloloko na ipinipinta ngayon ng lahat. Ang pagdududang ito ay lalong lumala isang gabi. Pinasundo ng abogado niya si Natala at Ulan para sa isang weekend visit. Ito ang unang pagkakataon na makakasama niya ang kanyang mga anak nang sila-sila lang. Habang nasa sala sila, biglang nagsimulang umiyak si Tala, ang kanyang panganay.
"Mama, gusto ko po kay Mama," sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Yakap-yakap ang isang luma at gutay-gutay na manika. Agad na lumapit si Sinag at niyakap ang anak. "Shh! Tahan na anak. Babalik din kayo kay Mama." "Miss ko na po siya," patuloy ni Tala. "Sabi po ng mga tao, masama daw si Mama. Hindi po totoo yon. Mabait po si Mama." Ang simpleng salita ng isang bata ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Sinag. Ang sakit sa mata ng kanyang anak ay salamin ng sakit na idinulot niya. Ano man ang kasalanan ni Amihan, hindi maikakaila na isa itong mabuting ina. At ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak ay dahil sa kanya. Kinabukasan, habang hinahanap niya ang isang dokumento para sa wedding planner sa silid ni Liwayway, hindi niya sinasadyang natabig ang isang lumang handbag nito na nakapatong sa isang upuan. Nahulog ito at kumalat ang laman sa sahig. Habang pinupulot niya ang mga gamit, isang resibo ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang resibo ng money transfer. Malaki ang halaga. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang pangalan ng pinadalhan, isang pangalang hindi pamilyar sa kanya. Ang petsa. 3 buwan bago ang kanilang naudlot na kasal, dinala niya ito kay Liwayway. "Mahal, ano ang resibong ito?" Tanong niya. Sinubukang maging kaswal. Tiningnan ito ni Liwayway at bahagyang natigilan bago mabilis na ngumiti. "Ah, yan ba? Bayad yan sa isang supplier para sa mga bulaklak. Nakalimutan ko na. Pero iba ang pangalan. Akala ko ba ang kausap natin ay si Aling Flora?" Tanong ni Sinag. "Katulong niya yan. Sa kanya pinapangalan minsan para mas mabilis ang proseso." Mabilis na sagot ni Liwayway. Sabay kuha ng resibo. "Huwag mo nang intindihin yan, mahal. Tara, tulungan mo akong pumili ng kulay para sa mga kurtina." Ngumiti si Sinag at sumunod. Ngunit ang paliwanag ni Liwayway ay hindi kumagat sa kanya. May mali. Isang maliit na detalye, ngunit hindi ito tama. Ang maliit na butas na yon sa kwento ni Liwayway, kasama ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Tala, ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Isang bagay na pagtataksil. Sa tiwala ni Liwayway. Kinagabihan, sa kanyang opisina, tinawagan niya ang isang pribadong imbestigador na dati nang nakatrabaho ng kanilang kumpanya. "May ipapagawa ako sa'yo," sabi ni Sinag sa telepono. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Liwayway Alcantara, ang kanyang financial records, mga naging utang, at higit sa lahat, gusto kong malaman ang tunay na ugnayan niya kay Lakas Montenegro." Makalipas ang 2 araw, tumawag ang imbestigador. "Sir Sinag, may nakuha na po akong impormasyon," sabi nito. "Ayon sa mga record, baon sa utang ang pamilya ni Miss Alcantara bago pa man kayo magkakilala. At tungkol kay Mr. Montenegro, hindi lang sila basta magkakilala. Maraming beses silang nagkita sa iba't ibang lugar. Sa mga oras na hindi pang opisina, ilang buwan. Ilang buwan bago pa ang kasal ninyo." Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Si Liwayway at Lakas ay nagsinungaling. Pareho silang nagsinungaling. "Mayroon pa po, sir," dagdag ng imbestigador. "May nakuha akong isang audio recording mula sa isang source. Mukhang isang pag-uusap sa telepono. Ipapadala ko po sa inyo ang file." Pagkababa ng tawag, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Isang audio file. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ang kanyang earphones. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Isang maingay at medyo magalong na recording ang kanyang narinig. Ngunit malinaw na malinaw ang mga boses, ang boses ni Liwayway at ang boses ni Lakas. Narinig niya ang boses ni Liwayway. "Malapit na, Lakas. Konting tiis na lang." At pagkatapos, ang boses ni Lakas, puno ng pagtatagumpay. "Plano natin ang lahat. Malapit na nating makuha ang lahat mula kay Sinag."
Ang tunog ng recording ay parang isang matalim na bubog na tumarak at nanatili sa utak ni Sinag. Malapit na nating makuha ang lahat mula kay Sinag. Ang boses ng 2 taong pinagkatiwalaan niya, ang kanyang mapapangasawa at ang kanyang kaibigan, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Isang koro ng kataksilan. Hindi galit ang unang naramdaman ni Sinag, kundi isang nakakabinging panlalamig. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang mga utang ni Liwayway. Ang biglaang pagiging mabuting kaibigan ni Lakas. Ang perpektong tiyempo ng lahat ng pangyayari. Lahat ay isang malaking, masalimuot na plano. At siya ang naging tanga sa gitna ng lahat ng ito. Ngunit ang galit ay dumating din. Hindi isang maingay na apoy, kundi isang malamig at kalkuladong apoy. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga ito. Hindi pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot nila, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kay Amihan at sa mga bata. Kinabukasan, kumilos siya na parang walang nangyari. Hinalikan niya si Liwayway sa umaga at ipinaalala dito ang isang family dinner na kanyang inayos para sa gabing iyon sa kanilang bahay. Isang maliit na selebrasyon, sabi niya, ngumiti. Para ipagdiwang na malapit na tayong malagay sa tahimik at para na rin pasalamatan si Lakas sa lahat ng suporta niya sa atin. Nagliwanag ang mukha ni Liwayway. Napakagandang ideya, mahal. Ako na ang bahala sa lahat. Ang hindi alam ni Liwayway ay habang abala ito sa pag-aayos, si Sinag naman ay abala sa sarili niyang paghahanda. Tinawagan niya ang kanyang abogado at ang investigador. Nag-set up siya ng mga hidden camera at microphone sa kanilang dining area. At ginawa niya ang pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang tawag. Tinawagan niya si Amihan. Amihan! Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Kailangan kitang makausap. Kailangan kong malaman ang lahat. Pakiusap. Pumunta ka sa bahay mamayang gabi. May inihanda ako. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ngunit sa huli, narinig niya ang isang mahinang, sige. Pagsapit ng gabi, perpekto ang lahat. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Ang ilaw ay malambing. Dumating si Liwayway, suot ang isang eleganteng pulang bestida. Ang mukha ay puno ng kaligayahan. Kasunod niya si Lakas, na may dalang isang mamahaling alak. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagtatagumpay. Isang selebrasyon para sa malapit ng ikasal. Masayang bati ni Lakas. Itinaas ang bote ng alak. Salamat sa pagdating, pare. Sabi ni Sinag, tinanggap ang alak. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Maupo kayo. Nagsimula ang hapunan. Ang usapan ay masaya. Nagkwento sila tungkol sa negosyo, sa mga plano para sa kasal. Si Liwayway at Lakas ay nasa kanilang pinakamahusay na pag-arte. Sila ang perpektong mag-asawa at ang perpektong kaibigan. At si Sinag ay nakisakay lang. Bago tayo magpatuloy, sabi ni Sinag sa gitna ng kanilang kainan, may isa pa akong bisitang darating, isang taong mahalaga para makumpleto ang gabing ito. Kumunot ang noo ni Liwayway. Sino? Sa hudyat na yon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng dining area. Pumasok si Amihan. Ang masayang kapaligiran ay biglang naglaho na parang isang bulang pinutok. Nanigas si Liwayway sa kanyang upuan. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha. Si Lakas naman, bagamat nagulat, ay mabilis na nakabawi. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Anong ginagawa niya dito? Nanginginig na tanong ni Liwayway, nakatingin kay Sinag. Kalmadong tumayo si Sinag. Umupo ka, Amihan. Naupo si Amihan sa bakanting silyang inihanda para sa kanya. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay magkahawak ng mahigpit. Inimbitahan ko siyang lahat dito ngayong gabi dahil may mga bagay tayong kailangang linawin.
sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Tumingin siya kay Liwayway. Tulad ng isang money transfer na para daw sa supplier ng bulaklak. Tumingin siya kay Lakas. At ang mga lihim na pagkikita ninyo ni Liwayway bago pa ang kasal. Ang mukha ni Liwayway ay namutla na parang papel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Tanong ni Sinag. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Liwayway at ni Lakas ay pumuno sa tahimik na silid. Plano natin ang lahat. Malapit na nating makuha ang lahat mula kay Sinag. Bumagsak ang panga ni Liwayway. Tumingin siya kay Lakas na parang naghahanap ng tulong. Ngunit si Lakas ay nakatingin lang kay Sinag. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Lahat ng ito, patuloy ni Sinag. Ang pag-alis ni Amihan 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang biglaang pagbabalik. Ang gulo sa kasal. Lahat ay nakaplano. At kayong dalawa ang nasa likod ng lahat. Biglang humagulgol si Liwayway. Hindi, pipinilit niya lang ako. Sabi niya, sabay turo kay Lakas. May utang ang pamilya namin. Ginamit niya yon laban sa akin. Patawarin mo ako, Sinag, mahal kita. Hindi na pinansin ni Sinag ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Amihan. Amihan, ngayon na ang oras. Sabihin mo ang totoo. Huminga ng malalim si Amihan. Tumingin siya diretso kay Lakas. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Siya, sabi ni Amihan. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Siya ang dahilan kung bakit ako nanahimik at siya ang ama ni Alab. Ang pag-amin ay ang huling pako sa kabaong. Napatayo si Lakas, ang kanyang silya ay tumumba sa sahig. Ang kanyang pagkukunwari ay naglaho na. Ang natira na lang ay purong galit at pagkamuhi. Oo, sigaw niya. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ako nga, at ano ngayon? Ngumisi siya. Isang ngising demonyo. Tumingin siya kay Amihan. Oo, anak ko si Alab. At sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kailanman. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Amihan na para bang kukunin ang isang bagay mula sa kanya. Bago pa man makalapit si Lakas kay Amihan, bumukas ang pinto ng dining area at mabilis na pumasok ang 2 security personnel na inihanda na ni Sinag kanina pa. Sa isang iglap, nahawakan nila ang magkabilang braso ni Lakas, pinipigilan ang anumang marahas nitong balak. Nagpumiglas si Lakas. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi mailarawan. Bitiwan ninyo ako. Walang hiya ka, De La Cuesta. Akala mo ba tapos na to? Tapos na to? Hindi pa. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Ang kanyang mga banta ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho sa pasilyo. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat kaysa sa sigawang naganap kanina. Lahat ng mata ay napunta kay Liwayway na nakaupo pa rin, nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mamahaling bestida at perpektong ayos ay tila walang silbi ngayon. Siya ay isang reyna na nawalan ng korona at kaharian. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay isang halo ng pagsisisi, kahihiyan, at isang patay na pangarap. Sinag, simula niya, ang boses ay basag. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong minahal kita? Kahit sa isang sandali, minahal kita. Hindi sumagot si Sinag. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi galit, hindi awa. Wala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. Dahan-dahan niyang hinubad ang mamahaling engagement ring mula sa kanyang daliri. Ang diamante ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Isang simbolo ng isang pangakong hindi kailanman matutupad. Inilapag niya ito sa mesa. Patawad, bulong niya. Pagkatapos noon, tumalikod na siya
at naglakad paalis. Iniwan ang singsing, ang kanyang mga pangarap, at ang mga guho ng buhay na kanyang sinubok na itayo mula sa kasinungalingan. Nang silang dalawa na lang ni Amihan ang natira sa malawak na silid, ang bigat ng lahat ng nangyari ay tila bumagsak sa kanila. Ang mga nakatagong kamera ay wala ng silbi. Ang hapunan ay hindi na nagalaw. Ang natira na lang ay ang 2 taong pinaglaruan ng tadhana at ng mga maling desisyon. Si Amihan ang unang bumasag sa katahimikan. Tumayo siya na para bang aalis na rin. "Salamat, Sinag. Saan ka pupunta?" tanong ni Sinag. "Kailangan ko nang umuwi sa mga bata," sagot niya, hindi makatingin ng diretso. "Ami," sabi ni Sinag, ang kanyang boses sa wakas ay nagkaroon ng emosyon. Isang emosyon na puno ng sakit at pagod. Sandali. Lumapit siya rito. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, kitang-kita niya ngayon ang lahat. Ang mga pinong linya sa gilid ng mga mata ni Amihan na dulot ng pag-aalala, ang pagod sa kanyang mga balikat, ang lakas na pilit niyang ipinapakita. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Sinag. Ang boses ay halos isang pakiusap. "Tungkol kay Lakas. Kung sinabi mo lang sana." Umiling si Amihan. Isang luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Natakot ako, Sinag. Binantaan niya ako. Sinabi niyang sasaktan niya ang mga bata at nahihiya ako." Pag-amin niya. "Nahihiya ako sa nangyari. Ayokong isipin mo na hindi na niya natapos ang sasabihin. Napahagulgol na lang siya. Inilalabas ang lahat ng sakit at takot na kinimkim niya ng napakatagal. Ang bigat ng pagiging mag-isang ina, ang kahihiyan ng kanyang nakaraan, ang sakit ng pagtataksil. Lahat ay bumuhos. Hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. Niyakap niya si Amihan. Isang yakap na hindi niya naibigay noong mga panahong pinakakailangan nito. Isang yakap na puno ng mga salitang hindi niya masabi. "Patawarin mo ako, Ami," bulong ni Sinag sa buhok nito. "Sa lahat-lahat. Sa hindi ko pakikinig, sa hindi ko pagtitiwala, sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo, at sa mga bata. Patawarin mo ako." Naramdaman niya ang pagtango ni Amihan sa kanyang dibdib. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali. 2 taong sinira ng mga kasinungalingan, ngunit dahan-dahang binubuo muli ng isang masakit na katotohanan. Nang humiwalay sila sa yakap, pinunasan ni Amihan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit mayroon ng isang bagong liwanag sa mga ito. Ang liwanag ng kalayaan mula sa mga lihim. Tinitigan sila ni Sinag. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang Amihan na kanyang iniwan at hindi rin ang Amihan na sumugod sa kanyang kasal. Ito ay isang bagong Amihan, mas matatag, mas matapang, at napagtanto niya kung gaano kalaki ang kanyang nawala. "Paano na tayo ngayon?" tanong ni Sinag. Isang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Isang tanong na hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa pamilyang hindi niya alam na mayroon pala siya. Tumingin si Amihan sa kanya. Pagkatapos ay sa bintana, sa madilim na gabi sa labas. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid na rin ng pag-asa. Ang tanong ni Sinag na paano na tayo ngayon ay nanatiling nakabitin sa hangin sa loob ng maraming buwan. Ang paghilom, natuklasan nila, ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang dahan-dahan at kung minsan ay masakit na paglalakbay. Walang engranding pagbabalikan, walang biglaang happily ever after. Ang nangyari pagkatapos ng gabing iyon ay isang serye ng maliliit at tahimik na mga hakbang patungo sa isang bagong simula. Si Lakas Montenegro ay naharap sa kaukulang kaso, hindi lang para sa panloloko, kundi pati na rin sa mga banta na ginawa niya.
Si Liwayway naman ay tuluyan ng umalis ng bayan, dala ang kahihiyan at ang aral na ang mga pangarap na itinayo sa panlilinlang ay guguho rin. Ang unang ginawa ni Sinag ay ang siguraduhing mabigyan ng maayos at ligtas na tahanan si Amihan at ang mga bata. Kumuha siya ng isang maliit, ngunit disenteng bahay para sa kanila sa isang tahimik na subdibisyon malayo sa mga mapanghusgang mata ng bayan. Ang pinakamalaking hamon para kay Sinag ay ang matutong maging isang ama. Hindi lang isang ama na nagbibigay ng pera, kundi isang amang nagbibigay ng oras at pagmamahal. Sa una, naging mahirap ito. Si Tala ay may distansya, si Ulan ay mahiyain, at si Alab, ang batang hindi niya kadugo ngunit naging simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ay tila laging umiiwas sa kanya. Isang hapon, nakita niyang pinipilit ni Alab na abutin ang isang laruang eroplano sa tuktok ng isang aparador. Sa halip na tulungan, naupo si Sinag sa sahig. Ilang metro ang layo at nagsimulang gumawa ng sarili niyang eroplanong papel. Hindi niya ito tinawag o pinansin. Naglaro lang siyang mag-isa. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Alab na may dalang isang pirasong papel. "Papa," turo, mahinang sabi ng bata. Iyon ang unang beses na tinawag siyang Papa ni Alab. Isang salita na bumasag sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Sinag. Mula sa araw na yon, ipinangako niya sa kanyang sarili na magiging ama siya sa 3 bata, nang walang anumang pagkakaiba. Si Amihan naman ay dahan-dahang binubuo muli ang kanyang sarili. Sa tulong pinansyal ni Sinag, nakapagpatayo siya ng isang maliit na panaderyas sa bayan, isang pangarap na matagal na niyang itinatago. Ang Amihan's Bake Shop ay naging isang kanlungan para sa kanya. Ang pagmamasa ng tinapay at paggawa ng mga cake ay naging kanyang paraan ng pagpapagaling. Dito, hindi na siya ang babaeng nanggulo sa kasal, kundi si Aling Amihan na masarap gumawa ng ensaymada. Unti-unti, nabawi niya ang kanyang dignidad at pagkatao. Ang kanilang ugnayan ni Sinag ay naging isang partnership. Sila ay naging magulang. Nag-uusap sila tungkol sa report card ng mga bata, sa kung sino ang may ubo, o kung ano ang handa para sa kaarawan ni Tala. May mga pagkakataong mahirap, may mga lumang sakit na bumabalik, ngunit natutunan nilang pag-usapan ang mga ito ng may respeto at pag-unawa. Isang hapon, 6 na buwan matapos ang lahat, dinalaw ni Sinag ang pamilya. Naabutan niya silang naglalaro sa hardin. Ang tawa ng mga bata ay musikang hindi niya akalaing maririnig niya. Naupo siya sa tabi ni Amihan sa isang bench, pinapanood ang mga anak nila. Mukhang masaya sila, sabi ni Sinag. "Masaya sila, dahil kumpleto sila," sagot ni Amihan. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tumingin si Sinag kay Amihan. Sa ilalim ng papalubog na araw, nakita niya ang babaeng minahal niya noon, ngunit nakita rin niya ang babaeng mas hinahangaan niya ngayon. Isang ina, isang entrepreneur, isang survivor. "Ami," sabi niya, "alam kong marami pa tayong kailangang ayusin at alam kong hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero, handa akong subukan ulit kung handa ka na rin." Hindi niya inalok ng kasal o ng isang engrandeng pangako. Ang inalok niya ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na buuin ang isang pamilya, hindi mula sa isang perpektong simula, kundi mula sa mga sirang piraso ng kanilang mga puso. Tumingin si Amihan sa kanya pagkatapos ay sa mga bata na masayang naghahabulan sa damuhan. Lumapit si Tala sa kanila at ipinakita ang isang bulaklak na kanyang pinitas. Kinuha ito ni Sinag at inilagay sa likod ng tainga ni Amihan. Isang nasa ngiti, isang tunay at payapang na ngiti. Ang sa wakas ay gumuhit sa mga labi ni Amihan. Hindi siya sumagot ng oo. Hindi niya kailangan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos.
Marami pang bukas na darating. Ngunit sa sandaling iyon, sa paglubog ng araw, sa gitna ng tawa ng kanilang mga anak, ang 5 tao na pinaghiwa-hiwalay ng kasinungalingan ay nagsisimula ng maging isang tunay na pamilya na binuo hindi ng perpektong pag-ibig, kundi ng mas matibay na pundasyon, ang pagpapatawad. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Sinag at Amihan ay ang katotohanan na ang tunay na pag-ibig at pamilya ay hindi sinusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad at bumangon mula sa pagkakamali. Ang mga lihim ay maaaring sumira sa pinakamatibay na pundasyon, ngunit ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang tanging makapagpapalaya at makapaghilom sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa kwentong ito. Ano pong masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Sinag at Amihan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli! Love Kilig TV!